So, hello po, good afternoon. So, ganito na po ang gagawin natin para sa first quarterly report, result of general revision. So, if nalagyan nyo na po itong sa quarterly report nyo dito sa toolkit ng data, um, at nalagyan nyo na rin po dito sa monthly. So, sa monthly po, sa taxable sa exempt, ang January po is gagawin na natin is cancellation of previous GR. Sa February po, dito na po yung result ng general revision natin. And then sa March, dito na po natin ipapasok yung transactions from January to March. Lahat po March na lang ipasok para malinis po tignan. Ang January po, ika-cancel natin yung previous. February is result of general revision. And then March is yung transactions po if there are any. Okay? Huwag niyo po kalimutan yun sa exempt. Okay? So, once na may data na po kayo, nailagay nyo na po dito, punta na po tayo dito sa localhost. So, sa localhost po, okay, so i-ready nyo na po itong first quarter 2026. So, 2026 first quarter assessors, open, and then save. Okay? Pag okay na po yun, okay, so actual transactions, property assessment, ang general revision po natin. So, may naka-ready na po kasi dito. So, ang period po natin is 2026 first quarter, general revision. Year conducted po natin is 2025. Ordinance number po natin is 2024-E-02. Okay? Series number 2024. Tapos, lagay nyo po dito number of barangays. Okay? So, ang date of effectivity po natin is January 1, 2026. Tapos, i-remarks nyo po na completed. Okay, once tapos na po kayo dyan, sa quarterly po, same as before na ginagawa po natin, taxable residential. So, yung data po na nandito, kukunin nyo na lang po dun sa toolkit na ito. So, dito din yung letter D. Ito po yun. So, itong D na, ito na po yung D. Okay? So, yung D nyo po, ipasok nyo na dito. So, ito yung land area. Nandito na po siya. Land area. So, land market value. Ito, dito po, land market value. Ito po yung sa buildings na market value. Ayan naman po yung market value. Makikita nyo po. And then, yung assessed value is dito po. And then yung RPUs, ito po, para malagyan nyo po ng RPUs dito. Okay? So, same as before po sa quarterly. So, sa monthly po, ganito pong gagawin nyo. Tingnan po muna natin if may laman to. 2025. Okay? So, na-restore ko na yung previous. But 2026 first quarter pa tayo. Okay? I-delete ko po to kasi this is sample lang. So, dapat wala pong laman yung 2026 first quarter. Okay? Once na wala na pong laman siya, punta po tayo sa reports, fiscal reports, and then, punta po tayo sa monthly assessment report. First quarter, January, and then Excel file pong dinadownload ko. Mas madali siyang tignan sa akin. Okay, generate report po tayo. Okay? Wait lang po natin ma-download. Ayun. Okay, ito na po siya. So, open ko na po siya. Okay. So, ito na po yung data ng ika-cancel natin for January. Ito po lahat ng ika-cancel natin. Okay, so balik po tayo dito po sa local host and then actual transaction, property assessment, monthly. Okay, so add record po tayo. Monthly, January, taxable, Barcolan. Okay, so lahat po ng gagawin natin dito sa taxable po, which is this one, i-separate ko na lang po sila. Taxable, this is exempt.
Okay. So, lahat ng taxable po, sabihin natin this barangay Barcolan. So, ang meron lang po is land building. So, yung RPUs po, kakancel po natin to. Pag positive po, tandaan nyo to. Pag positive, maglalagay po tayo sa cancellation. So, dito po dapat yung 33 para makancel po natin tong positive na to. This is negative po eh. Okay? So, 38,250 dito po. Ngayon, yung tinuro ko po dati na hindi natin ma-determine kung ano ang market value nito. Kasi po, halo-halo na po tong 33 RPUs na to ng RASIMS. Hindi natin ma-determine kung residential, agri, commercial, industrial, mineral, timberland, or special po ito. So, tsamba na lang po. So, 38,250 divided by 0.06. Okay? So, ito na po ang ilalagay natin na market value niya. Dahil nga po, yung dinownload natin na data na ito, walang market value. So, tsatsambahan na lang po natin until such time siguro na magpakita yung market value. Okay? So, once na nandyan na po siya, tapos ilagay rin natin yung sa ano to? Sa building. Okay? Sa building, ilagay natin dito. And then, ito po, yan, yung assessed value niya. So, dito po yung assessed value, dito po yung RPUs, cancel po natin tong building. Sa building po, tsambahan ko lang po siya na 25% yung assessment level. So, ito na po ang ilalagay ko na market value. Okay? Isisave ko po to para makita nyo. Save and add. Okay? Once na na-save po natin yan, okay? Try natin naman itong sa exempt ng Barangay Barcolan. Itanggalin po natin to lahat. Okay? So, lipat po tayo ng exempt po ng Barangay Barcolan. So, una po, tanggalin po natin tong sa land na positive po. So, ito po, lagay natin sa cancellation, 3960, lagay po dyan. And then, 3960 divided by 6% po kasi ang residential natin, estimate lang po na sabi natin ito yung market value niya. Okay? And then, lipat po tayo sa ito na po, building. So, sa building po, okay? So, sa building, dito po natin ilalagay ang negative. Kailangan, i-cancel out niya po yung negative. Maglalagay po tayo ng positive. Okay? So, total of 1 RPU. Okay? So, 166,870 divided by 0.25. Ayan po ang ilalagay natin na market value niya. Okay? So, canceled out na po yung negative na building dito. Next. Okay? Ito naman po. Okay? So, machinery, 1, positive po siya. So, dapat dito po natin ilagay. Okay? Dito po natin ilagay. So, ang machinery po natin, 80% assessment level, divided po natin siya ng 80%. So, ito po ang market value na ilalagay po natin. Okay? Once na mailagay po natin yan, save na po natin. Save and add. Okay? Next. So, dapat, ang presentation niya, dahil nakasave na po yon, pagdating po, pag dinownload ko po ang February, this is January po kasi, makita nyo dyan, January. Pag dinownload ko po ang February, ang starting niya po is 0 na dito. Dito na sa Barangay Barcolan. Okay? Ito po, ito yung tricky. Ito, paano gagawin natin dito sa Buena Vista? Lipat po tayo ng Buena Vista. Buena Vista, taxable. January. Okay. So, 15 positive. Automatic lagay po natin sa cancellation. And then, maglagay po tayo. Itong negative po na ito, ilipat po natin. This is land pa rin naman. Dito po siya. Okay. So, paano po ang presentation natin dyan? So, para mag-cancel out po ito, una, lagay tayo ng isang RPU dito. And then, dagdagan natin to ng RPU na gawin nating 16 na po ito. Okay? To cancel out yung 1 na yon. So, 15 pa rin yung mangyayari, yung dating niya dito. Next. Okay? Maglagay po tayo ng 100,000 dito. Sample lang naman po yung kanya-kanyang diskarte. And then, itong 100,000 na to, para ma-cancel out ko to, dadagdagan ko ng 100,000 tong 101,730. So, dapat magiging 201,730 po ito para ma-cancel out po tong 100 na to. Okay?
So next, itong 100,000 na to, land divided by 6%. So yan po ang ilalagay ko na market value. And then ito pong assessed value na to, di-divide ko 6%. Ito po ang lalagay ko na market value. Yan po. To cancel out each other. Okay. So save na po natin ito. Ang papakita ko lang po sa inyo para magkuha nyo po yung gist ng gagawin natin. Yung positive na kakancelin, negative, and then yung both positive and negative. Okay? So, isave po natin ito. Once na-save po yan, okay, punta po tayo sa reports para makita nyo po. Reports. Reports, fiscal reports, punta po tayo ng monthly. Okay? 2026 first quarter, February na po. Excel file. Okay? Download na po. So, kung makikita nyo po, kinancel niya na po yung lahat ng barangay. Yan. Kinancel niya na po to. Including yung dito po sa Buena Vista na land. Okay? Na-cancel niya na po. Okay po ba? Sana po nakuha niyo yung gist po ng gagawin natin. Okay? Once na na-cancel niyo na po ito lahat, yun yung maduwi, lalo na po sa maraming barangays. Once na na-cancel niyo na po lahat nito, ang lalagay niyo po, balik po tayo sa monthly. Once na na-cancel nyo na po lahat ng January, lahat po na-cancel nyo na. Ang lalagay nyo po sa February is yung result ng GR, which is ito na po. Yung nilagay nyo na data dito, yun na po ang ilalagay nyo dito sa yun na po ang ilalagay nyo dito, result of GR. Okay? So, Barcolan, kung ilan po yung sa result ng GR na RPU, sabihin natin 500, market value 5 million, ay 550 million, and then, yan. O di, ang ilalagay nyo na po dito, copy-paste lang. Ayan. Ganyan na po ang ilalagay nyo sa result of GR sa February. Okay? Wala po kayong cancellation dito. It's all assessment made. This is assessment made. Kasi result of GR po to. Ano po ang meron sa March ulit? Ang March po, ang ilalagay nyo lang po is transactions. If meron po kayong transactions. Ang March po, ang ilalagay nyo ulit is transactions lang po. So, meron po yung, kung meron kayong transactions, meron po dito, and then kung may na-cancel po, maglagay po kayo dito. Basta po, dapat, pwede nyo naman makita dito later eh. Pwede nyo po i-download yung nagawa nyo na quarterly report. Yan. Download nyo po. And then, yung monthly assessment report. Pwede nyo pong i-download. Ang i-download nyo, yung March na lang. Kailangan nyo pong i-compare yung asan na yun? Try natin. Dahil wala pang laman na quarter dito, ito pong kunin natin. Sample lang po. Okay? Monthly December. And then, tama. Sige, sample lang naman po eh. Dahil wala pang data yung first quarter natin. And then, quarterly report. Fourth quarter. Okay. Okay. Ang goal po is dapat ito pong total RPUs. Yan. Ito po, 16,419 na RPUs ng taxable plus yung under CARP, ito yung total niya, RPUs, wala. And then yung sa under litigation, 33 plus 33. And then plus 23. Plus 23. So yan po ang total na RPUs ng taxable. Okay? So dapat mag-match siya at the end of, sabihin natin this is March. Hide ko lang to. Okay.
Okay, at the end of March, sabihin natin ito yung end of March, dapat magtatali yung itong sa assessment made na to, dapat 16,475. Okay. Dapat ang total RPUs niya is 16,475. Yun po dapat ang maging result niya. Mag-match po yung monthly and quarterly na. Yun po yung goal natin. Okay? So, kailangan po matapos nyo until tomorrow sana. Naiintindihan ko na maraming nahihirapan, pero kailangan po matapos until tomorrow. Okay? I-overtime nyo po ito. Okay? If may questions po, please consult the province. We will accommodate. Okay? Ayun po. Thank you.